Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na araw ng ating simbang gabi. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverendo Padre Benny Tuazon. Magsitayo po ang lahat. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa simula isinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo isang bayang lingkod sa iyo. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sabay ng iyong bayang inirang ang pag-asa sa iyong Mesiyas. Emmanuel ang pangalang bigay sa Kanya, na sa atin ang Diyos sa tuwina. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Isinilang siya ni Maria, Birheng tangiyas ng Judea, at Jesus ang pangalang bigay sa Kanya, aming Diyos ay tagapag-adya. Halina Jesus, halina, 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 halina Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tapat na nananalangin sa Diyos ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Hiling nila ay magkaroon ng isang anak at tumanda na lamang si Elizabeth at batid ni Zacarias na siya ay baog. Kaya naman nung magpakita ang anghel ng Panginoon kay Zacarias at sinabing siya ay magkakaanak, hindi ito naniwala. Sila ay bininyayaan ng anak at tinawag itong Juan o Yohanan, nang ibig sabihin ay mapagpala ang Diyos. Mga kapatid, totoong mapagpala ang Diyos. Sinugo niya si Juan upang ipamalita ang tuwa at galak na ang ating kaligtasan ay tunay na nalalapit na. At tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan,
kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen, upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang, ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakandungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo may tiwala na.
Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay iyahayag ako sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Magsitayo po ang lahat para magbigay pugay sa mabuting balita. Hallelujah, 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 hallelujah. Tangakang ugat ni Hesi, kaakay ng marami, halina at tubusin kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. sa iyo, Panginoon. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan ay Zacarias sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos sa tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya ay naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay nagsapalaran o magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. At pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano ay napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing at sa sinupupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, paghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po na't matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako ay napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ko upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa inyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi makapagsasalita
hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at nagdihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon ay nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito dusaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tumuli, gusto kong ipaalala ang mga konteksto ng ating mga pagbasa at ng ating pagdiriwang. Tayo ay nasa panahon ng Adbyento at ating inaabangan ang pagdating ng Panginoon. At ginugunita din natin yung panahon noon, unang Pasko, na tinupad ng Diyos ang kanyang pangako na darating ang tagapagligtas. At ang lahat ng ating mga pagbasa ay nasa ganong konteksto. Hindi lang natin dapat pakinggan ang mga nababasa o mga kwento bilang ganang sa kanya or isolated. Ito'y kaugnay, nakabit ng malaking buong kwento ng kaligtasan. Kaya nga, kahit dun sa unang pagbasa, ay nakaugnay pa rin yung ating pagbasa ngayon. At mapapansin nyo, kahit dito kay Juan, sa Panginoong Jesucristo, at sa ibang mga, kahit kay Samson dun sa unang pagbasa, kapag ang sanggol ay may mahalagang papel na gagampanan, merong kakaiba sa panahon ng kanyang pagsilang. Ditin ko, there's something different, something surprising. Kaiba yung konteksto ng kanyang pagkakasilang. At siguro, gusto niyong tingnan yung, balikan yung inyong panahon ng pagsilang o ng kabataan. At doon makikita niyo, kaya pala ako ganito ngayon. Dahil ito pala ang papel na ibinibigay ng Diyos sa akin. Bawat isa po sa atin ay merong ganong kapalaran. And yung ating palang kabataan, nagbabadya na kung ano ang mangyayari sa atin. Kahit ako sa aking sarili, nung pinagdinilayan ko yung aking kabataan, alam nyo, ako yung batang sinasabing malikot. Kaya marami ho akong aksidente sa buhay, nung ako'y bata. At sa katotohanan, kung na i-enumerate lahat ng aking mga aksidente, there was one accident, kwento ko na to dito sa kongregasyon na to, there was one accident that I really died. Bumagsak po ako mula sa bintana namin sa second floor. Bumagsak po ako dun sa lupa, una dibdib. Kaya tumigil ang puso ko. And for a while, I was dead. Yun lang ho yung tatay ko, maagap. Marunong siya ng konting first aid. And you know the story, I was revived. Dahil kung hindi, wala na ako, patay na ako. So I was revived. Tapos, minsan sa isang kwentuhan, narinig ko yung kumpare ng aking tatay. At sabi niya, alam mo, yung anak mo, dahil sa kanyang mga dinaranas na mga aksidente, pero nandito pa, merong plano ang Diyos dyan. I heard that. But it did not dawn on me that I was growing that I would become a priest. Wala ho yun sa isip ko. I live my life as normally as possible. Pero now that I am a priest, I saw the wisdom in what that man said. Yun ang plano sa akin ng Diyos. Anyway,
The story is not about me. Pero sinasabi ko lang sa inyo na ang ating pagsilang o kabataan, kung merong unusual na nangyari, it is speaking to us about something. And yan ang nangyari kay Samson sa unang pagbasa at nangyari kay Juan sa pangalawang pagbasa. Pareho silang may mga magulang na baog. At ito ngang magulang ni Juan ay matanda. Imagine niyo yung kombinasyon na yun. Baog na, matanda. Pero parehong nagkaanak. Pareho silang nagkaanak. Yung una, si Samson ang anak. At yung pangalawa, si Delilah. At anong kondisyon? Ang kondisyon na si Samson ay hindi puputulan ng buhok. Kaya siguro hindi muna ako magpapaputol ng buhok para malakas ako, no? At hindi siya iinom ng alak. And yet, we know the story, di ba? You know the story, he was tempted by Delilah, and nalaman yung sikreto ng lakas niya, kasi nga noon, malakas ang Israel. He was needed by Israel to defeat yung kanilang mga kalaban. Kaugnay yan sa plano ng Diyos. And yet, because of that, pinutol yung buhok ni Samson, nawala yung lakas, natalo ang Israel. Yun naman kay Juan, nagduda yung kanyang tatay. Magkakaanak kayo. Sabi naman ni Zacarias, baog nga si Elizabeth eh. Matanda pa kami pareho, paano yun? Nagduda ka. Sabi nga rin ng anghel, mapipipi ka. Because you doubted, magkakaroon ka ng kaparusahan. So dalawang hiwaga, dalawang kababalaghan. Yung isa nag-violate, kaya natalo. Yung isa naman nagduda, kaya napipi. Parte ng plano ng Diyos ang mga yan. Na kung sana nagpakatatag si Samson, smooth sana yung plano. Na kung sana hindi nagduda si Zacarias, smooth sana yung plano. Pero kasi human as we are, meron tayong kahinaan at meron tayong kasalanan. Pero, ito ang mahalaga. Kahit na ang tao ay hindi nakikipag-ugnayan sa Diyos, tuloy ang plano ng Diyos. Hindi kayang pigilan ng kahinaan ng tao ang kagustuhan ng Diyos. Si Samson ay natalo at nawala. Pero ang maganda kay Zacarias, babasa natin yan sa mga susunod na gabi, he will redeem himself. At paano yun? Susundin niya yung utos na pangalanan ang kanyang anak na Juan. That's another story. Pero he redeemed himself. Bumawi siya sa kanyang pagkakaduda at dahil doon, nagpatuloy ang plano ng Diyos. Kakaiba kay Mary, di ba? We will go back to Mary. Mary had a difficult situation and yet, she trusted the Lord. Sabi niya, let it be done according to your will. Mangyari sa akin ay yung kagustuhan mo. Hindi ko naintindihan. Nahihirapan akong tanggapin, pero aking sasang-ayunan dahil yan ang iyong gustuhan. Yun yung kaibahan niya kay Zacarias. And so, we are faced with this important message na sa pagliligtas ng Diyos sa tao, kinuha niya yung ating kooperasyon. That's why naghirang siya ng mga tao na magiging kasama niya. Pero kahit na naging mahina ang mga taong ito, ay hindi pa rin naging dahilan para ang plano ng Diyos ay hindi may sakatuparan. Kaya yan ang isang dapat nating panghawakan. Ang kagustuhan ng Diyos, salita ng Diyos ay mangyayari at mangyayari kahit na ang tao ay may kahinaan. And ang mahalaga dito, na sa lahat ng pagkakataon, sisikapin natin dapat na sumunod sa Diyos. At yan ang magiging tema ng mga susunod na pagbasa. Yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos na siyang naging dahilan ng ating pagiging tao at ating pagkakasalba
dahil sa Panginoong Hesukristo. So, sa mga bagay-bagay hinggil sa ating kaligtasan, merong mga pangyayari na may kondisyon. At sana, huwag tayong tumulad kay Samson. Tularan natin si Maria. At kung tayo man ay maging mahina, tularan natin si Zacarias. Na kung ating mapagtatanto na ito'y kalooban ng Diyos, tuparin natin ang kondisyon. Pangalawa, ginusto ng Diyos na tayo ay Kanyang makasama sa gawang kaligtasan. Malaking pagkilala ito sa atin. Kasi maraming beses, binabaliwala natin ang ating sarili. Pero tayo binibigyan ng halaga ng Diyos. God gives us importance. That's why He wants us to cooperate with Him. Minsan sinasabi natin sapagkat tayo ay tao lamang. Nilalanglang natin ang tao. Pero yan, kailanman hindi sinabi ng Diyos. You're human, I created you, you're capable of a lot of things. Na sana, yun din ang ating maging damdamin sa ating sarili. Huwag nating mamatahin ang sarili bilang tao. Huwag nating mamatahin ang kapwa bilang tao. Nilalang tayo ng Diyos, marami tayong kakayahan. In fact, kinuha nga tayo ng Diyos para maging kasama sa kaligtasan. At kung yan ang ginawa ng Diyos para sa atin din dapat bigyan ng importansya ang ating sarili. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi matatawaran ang kagandahang loob ng Diyos. Ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan sa Kanyang itinakdang panahon. Kaya sa bawat kahilingan ating itutugon, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Maging tunay na instrumento nawa ng biyaya ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng pagbaling at pagtulong sa mga may hirap at kapuspalad. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pukawin nawa ng Diyos ang puso ng mga namamahala sa ating bayan upang maging totoo at bukas palad sila sa kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Gabayan nawang mabuti ng mga magulang ang ilang mga anak tungo sa buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Tulad ni Zacarias at Elizabeth, pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay ng anak na aarugain at mamahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Salubungin nawa ng Diyos kasama ng kanyang mga anghel ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan at panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Panginoon,
Puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu upang buong galak naming tanggapin si Jesus at maging tapat kaming lagi sa iyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain malaon na ay muling magsasaya. Mananariwat mamumulaklak ang ilang at ito'y aawit sa tuwa. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Sa rin, Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, tong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, tong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunisain, sarili ay inihain, bilang pagkain, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig ako na ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
See the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. God so loved the world, He gave His Son, His only begotten Son. For God so loved the world, His only begotten Son. For God so loved, and they shall call Him Emmanuel, the Prince of Peace, His only begotten Son. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagnita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang mga paalaala. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M, 4M project. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Diyos at upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng ating simbahan. Lumapit lamang po sa ating mga lingkod na nasa friendship table upang malaman pa ang iba pang mga detalye. Meron pong mga parol na tinitinda ang ating mga kabataan. Ang kikitain po nito ay mapupunta sa 2M, 4M project ng ating simbahan. Pasalamatan din po natin ang mga nagsipag-alay sa misa natin ngayon. Barangay 724, Barangay 725, at Barangay 726. Palakpakan po natin sila. Pasalamatan din po natin ang ating punong tagapagdiwang, ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Benny Tuazon. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag. Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga bibig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Hallelujah, Hallelujah, narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw tatakbo, ang pilay at ang lumpos, sasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwaan. Hallelujah, Hallelujah, narito na ang manunubos, luwalhatiin, 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 luwalhatiin ang Diyos.